Good day mga boss, ang Barangay Ginebra San Miguel ay malapit na mag-debut game sa Philippine Cup. Pero ayon nga sa mga ulat, itong Barangay Ginebra San Miguel ay makikipag-usap daw sa tropang Giga para sa isang blockbuster team na magaganap. Involving nga dito itong si Ray Parks Jr. Opo, hindi po kayo nagkakamali, si Ray Parks po ang target kunin ni Coach Tim Cone. Alam nyo ba na itong si Ray Parks Jr. ay malapit na mag-expire ang kanyang kontrata? Bagamat malaki ang sinasahod nito doon sa Japan, ay malaki ang posibilidad na lumipat na nga ito dito sa Pilipinas dahil nga nalalapit na ang kanilang pagpapakasal ni Hainab Harake at gusto nang manatili nitong si Ray Parks Jr. dito sa Pilipinas at nang sa ganon ay makapagbuo na ng pamilya dito at syempre matutukan niya talaga ang kanyang pamilya. Kaya naman hindi katakataka na itong si Ray Parks Jr. ngayon ay napaka-confident na magbabalik ito sa Pilipinas dahil nga ayon nga sa isang ulat ay interesado nga sa kanya si Coach Tim Cone. Bagamat hindi na ito bumabata, pero kung sakali makuha ito ng Barangay Ginebra San Miguel, ay malaki ang tsansa na makikinabang ang Barangay Ginebra San Miguel dito kay Ray Parks Jr. Dahil na rin sa kanyang leadership skills at syempre ang kanyang talento. Sa pagkawala nga ni Justin Brownlee sa Barangay Ginebra, tinitingnan ngayon ang posibilidad na maghahanap talaga ang Barangay Ginebra San Miguel ng isang go-to guy. Dahil nga ang Ginebra ngayon, ang lineup nila wala kasing go-to guy. Itong si Ray Parks Jr. kung makukuha, two-way player po ito, pwede maging defender at the same time maging go-to guy ng Barangay Ginebra San Miguel. Sa experience nito sa Japan, malaki ang maitutulong nito sa lineup ng Barangay Ginebra San Miguel para palalimin palalo dahil sigurado sa huli ay magtatapat muli sila sa finals ng tropang Giga na kung saan hangad nga ng tropang Giga na makakuha ng Grand Slam. Kaya naman di katakataka na naghahanda talaga ang Barangay Ginebra San Miguel sa kanilang pagpapalakas at syempre pagpapalalim ng kanilang lineup. Hindi na bumabata ang tropang Giga, hindi na rin bumabata ang Barangay Ginebra San Miguel, kaya ngayon pa lang pinaghahandaan na talaga ni Coach Tim Cone ang posibilidad na yan. Ngayon pa lang gusto na ni Coach Tim Cone na hindi siya mapahiya sa mga fans dahil kung sakasakali ay matatatluhan talaga siya ni Coach Chat Reyes. Kaya naman kayang-kayang magpakawala ni Coach Tim Cone ng mga player at ang number 1 na pakakawalan nga ni Coach Tim Cone ay itong si Maverick Ahanmisi. Matatandaan itong si Maverick Ahanmisi nakuha nga ng Barangay Ginebra San Miguel sa free agent market. Hindi kawalan ito sa Barangay Ginebra San Miguel kung sakasakali man dahil wala naman silang pinakawalan na player, kaya di katakataka na kung hindi man mapapakinabangan talaga ni Coach Tim Cone ng maganda itong si Maverick Ahanmisi, maghahanap talaga ang Barangay Ginebra ng isang makakatulong talaga kay Scottie Thompson at RJ Abarrientos dahil kung hindi nila mahahanap ang maitutulong or makakatulong sa mga nasabing player, tiyak ang tropang Giga pa rin ang mananaig sa paparating na Philippine Cup or sa kasalukuyang Philippine Cup at makuha ang kampyonato na magkuha rin ang Grand Slam. Kaya ayaw ni Boss Al Francis Chua na mapapahiya siya sa management ng SMB. Kaya aabangan natin anytime ang nasabing negotiation dahil dalawa ang mananalo dito, ang tropang Giga at itong Barangay Ginebra San Miguel. It's a win-win situation sa bawat kupunan dahil wala na naman pakialam ang tropang Giga kay Ray Parks Jr. Ang tanging nilang gusto ngayon ay punan ang guard rotation na kung saan sa pagkawala nga ni Jason Castro ay naghihingalo ang tropang Giga.
Kayo ba, kung sakasakali man, dapat ba itong ituloy ng Barangay Ginebra San Miguel? Hindi ba sila lugi makukuha lang itong si Ray Parks Jr. kapalit itong si Maverick Ahanisi? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin, kay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Anthony Lucky Alon at sa Lucky Alon family, Ronald Bersobidad, Adrian Dulay at sa Dulay family, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Julius Roche, Rafael Branya, Ronald Gato at Criston Mariscal. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Pulgoso 2, Bostor, Boss Idol, para po sa mga karagdagan sports balita. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.